super interesting na topic. Are you guys already wondering kung anong topic natin ngayon? Wow! Step here for today's video ay may makakasama tayong importanteng tao na mas kikilalanin pa natin. Hindi lang sa pangalan kundi pati na rin sa kultura, relihiyon at iba pa. Tama! Excited na ako para sa araw na ito. Makikita natin kung paano nila pinapalagahan ang kanilang relihiyon. Vault Dwellers, let me introduce you to Uma and Sapa. Hello! Hello Vault Dwellers, I'm ready to share a lot of things to you guys. Thanks for having us, Rosie and Stephanie. Mabuhay Vault Dwellers! Masaya kaming ibahagi sa inyo ang aming kultura at pananampalataya. Samahan niyo kami! Ipaalam niyo naman muna sa amin kung ano ang pinapahalagahan ng Islam. We have different beliefs, right? But for us Islams, ang mga pinaka-importante na talagang pinapahalagahan namin ay ang pagiging magalang, mapagbigay, tapat at totoo, at higit sa lahat yung pagiging malinis. Hindi lang sa pangangatawan but also spiritually. Tama si Sapa. These values are essential in our life. At tumutulong rin ito sa amin sa pamumuo ng isang. Kinokonekta rin kami nito sa aming kasaysayan at sa promosyon ng pananampalataya. Paano nyo isinasabuhay ang katapatan sa pang-araw-araw when it comes to governance and business? Kapag sa business naman, dapat laging totoo. Gaya nga ng kasabihan, di ba? Integrity is the key. At sa pamamahala naman, alam mo naman, sa panahon ngayon, di ba? Hindi patas ang laban. Lumalaban tayo ng patas pero yung iba hindi. Pero we still believe na magkakaroon pa rin ng pagbabago at dapat ang katapatan ay nasisiguro na those leaders will serve with justice and equality. Tama. Matagal ko na kayong kilala and napapansin ko kung gaano kayo kalinis. Why cleanliness is so important to you guys? Is it connected to your spiritual purity? Yeah, right. I'm also curious for a while now. Ang physical na kalinisan ay nagpapakita ng kalinisan ng isip at puso. Ito ay tumutukoy sa pagiging mindful natin sa ginagawa natin, of course with our intentions and thoughts. Ang spiritual cleanliness ay connected sa paghingi ng tawad at paglinis ng ating kaluluwa. Halikayo at ipapakilala namin kayo kay Kuya Kiko at Sarah para mas maliwanagan pa kayo sa pananaw ng iba. Bakit nga pala kayo naparito? Nandito po kami at ang aming mga kaibigan upang mas malinagan sila tungkol sa pagrespeto ng Islam sa iba't mga relihiyon. Ganito kasi yan. Ang respeto sa ating mga pamilya at nakakatanda, yan ang ating pundasyon sa ating lipunan. Kahit ang ibang relihiyon, dapat din tayong magpakita ng respeto at kabilang dito ang pag-unawa sa kanilang mga pinanggalingan at kinagisnan. Maraming salamat. Para sa naman ngayon? For sa charity or zakat, it is one of our 5 pillars, diba? Nakakatuwang there's a lot of youth are engaging in this kind of activity. Sa mga Vault Dwellers, paano kaya sila makakasali sa ganitong activity? Through this, we are sharing what we have lalo na sa mga para naman sa mga Vault Dwellers, pwede rin silang mag-donate, mag-volunteer, and gumawa ng sarili nilang project para sa mga napili nilang community na tutulungan pa nila. Gosh, we have learned a lot from you guys, from core values hanggang community engagement. Mas nawaliwanagan kami about sa religion nyo. Big thanks again to Uma and Sapa for sharing their knowledge to us. To Vault Dwellers, sana marami pa tayong matutunan sa mga bagay na ito. Kayo pa ba? No worries, sana may natutunan po. Hey Vault Dwellers, please do visit our social media page and local community center for other information. Thanks also for letting us share our knowledge to you guys. It means a lot. Hanggang sa muli, Vault Dwellers, I hope you learned something from us today. Yes, right. Sana kahit iba-iba tayong pinanggalingan, ito tayong respeto ng kinasanayan at mga pananaw. Next naman, o paano, huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Abang-abang sa next vlog. At marami pa nating tutuklasin. Let's wonder. Bye! See you in our next vlog! Bye! Kami ay apat na grupo hanggang sa muli. Bye!